Ilang danyo sa kalikasan ang dala ng hulbot-hulbot. Bagamat mas madaling humuli ng isa sa ganitong pamamaraan, ang mga maliliit na mangingisda naman nawawalan daw ng kabuhayan. Halos wala na raw mahuli ang mga tradisyonal na mangingisda mula sa mga karatig barangay at karatig bayan. Reklamo nila, nauubos na raw ang mga isda dahil umano sa paghuhulbot. Kwento ni Carlito, ilang beses man silang pumalaot. Karaniway halos pangkain na lang ng pamilya ang kanyang nahuhuli at wala na siyang naibebenta. Noong una, kahit ganito mga sasakyan namin, yung makahuli kami ng 15 kilos hanggang 20. Ngayon, parang 3 kilo na lang makahuli namin. Yan, wala na kaming ipang sa aming pamilya. Pero sa kabila ng kahirapan, ni minsan ay di raw pumasok sa kanyang isip ang paghuhulbot. Wala sa akin yung ganyang trabaho. Ang buti pa, magsasaka na lang o manghuli ng isda. Kahit maliliit ng mahuli, basta hindi sa pang-iligal na gawa. Si Mang Marcelino naman, 2 taong sumama sa paghuhulbot. Pero tumigil din siya kinalaunan. Bukod daw sa pagkasira ng mga corals, pati mga maliliit na isda na dadamay. Maraming isda na nahuhuli namin na itinapon sa dagat dahil sa munting isda. Hindi naman yung mapakinabangan, hindi mabili, kaya itinapon sa kapitan namin. Oo. Kaya yung mga isda, buhay pa ba? patay na yung isda na yan. Paano mabuhay yan ay galing na sa lambat. Aminado si Governor Jericho Petilla sa laganap na problema ng hulbot-hulbot sa kanyang probinsya. Naniniwala siyang sapat na ang ngipin ng Fisheries Code laban sa iligal na pangingisda. Pero may mahuli man sa mga munisipyo, nakakaiwas naman sa parusa ang halos lahat ng mga ito. Na pag nakukulong kahit yung barangay chairman, eto, nahuli na niya. Minsan, tinatago pa sa amin eh. Tinatago pa kay Mayor. Kasi pag pinakulong niya, sabi, pag pinakulong ko to, ako magpapakain ng pamilya. Hihingi sa akin ng bigas parati to. So, anong gagawin ko? So, they have to weigh things. Kapos man ang probinsya sa mga kagamitan para manghuli ng mga naghuhulbot, hindi ito ang nakikita niyang solusyon. Really, ang option natin dito is manghuli as much as we can, but also focus on why they are doing this. Try to find out if there are any alternative livelihoods for them. Ayon naman sa Palo Fish Wardens Association, isang people's organization, hindi lang basta alternative livelihood ang dapat na ibigay sa mga mangingisda. Ipagpatuloy nila ang support sa mga bantay dagat. Nagbigay na nga sila ng mga patrol boat, continuous education. Tapos magbigay sila ng mga trainings and then information para magkaroon ng livelihood. And then mabigyan ng support ang mga mangingisda. Sabihin mang kahirapan ang tumutulak sa mga mangingisda na maghulbot-hulbot. Ang tila nakakalimutan, ang nasisira ay kalikasan na siyang pagmumula ng kabuhayan ng mga susunod pang henerasyon. Ako si Ralph Guzman at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Ako ay si Doy Rios, magsasaka, mangingisda at 3 beses na nahalal na pulong bayan ng San Fernando, Sibuyan Island, Romblon. Pangunahing layunin ko noon pa man at maging sa darating na panahon ay ang pangangalaga ng ating kalikasan. Ang ating karagatan ay mayaman sa iba't ibang uri ng yamang dagat. Subalit napakalungkot isipin na ito'y hindi napangangalagahan ng marami nating kababayan.
ako'y maihalal, mabigyang muli ng pagkakataong makapaglingkod, ipagpapatuloy ko ang lahat ng aking nasimulan, ang pangangalaga at pananatili ng ating kapaligiran. Lalong-lalo na ng ating likas na yaman. Kung hindi tayo tumulong at gumalaw ngayon, nanganganib na masira ang ating ulo. Ang Sibuyan ay paraiso at isa sa mangilan-ngilan na lamang sa bansa. Gawin natin ito, ikaw, kayo, tayong lahat. Salamat po.